Higit sa anumang bagay sa mundo, nais niyang malaman ang tungkol sa kanyang nakaraan. Lumaki ang babae sa isang ampunan at hindi niya naaalala ang kanyang mga magulang. Ayon sa ilan sa mga tagapag-alaga, natagpuan siya sa isang istasyon ng tren noong siya ay 3 gulang pa lang. Wala siyang anumang dokumento o personal na gamit na makakatulong upang mahanap ang kanyang pamilya. Ang tanging bagay na tila naging interesado ang mga pulis ay sa kwintas na may pendant na hugis-susi na yari sa pilak na nakasabit sa leeg ng bata. Sa kabila ng katotohanang nalibot na ng pulisya ang bawat tindahan ng alahas sa buong syudad, hindi pa rin nakatulong ang kwintas upang mahanap ang mga magulang ni Faye. Walang nakakaalam kung kailan at bakit siya napadpad sa istasyon. May ilang tagapag-alaga na nagsabing maaaring sugarol o lasinggero ang mga magulang ni Faye at hindi na nila kayang alagaan ang kanilang anak. Kaya maaaring sinadya nilang dalhin siya sa istasyon at iwan doon. Ang teoryang ito ay tila may katotohanan, kaya matagal nang tinanggap ito ni Faye bilang bahagi ng kanyang kwento. Ang paglaki sa ampunan ay hindi naging madali, ngunit kailanman ay hindi nawala ng pag-asa si Faye. Sa kabila ng lahat, naniniwala siyang darating ang araw na magbabago ang takbo ng kanyang buhay para sa ikabubuti. May ilang bata na kinuha sa ampunan na nagbigay sa kanila ng pag-asa na balang araw ay maaampun din sila. Subalit sa kasamang palad, hindi kailanman nagkaroon ng bagong pamilya si Faye at nanatili siya sa ampunan hanggang sa siya ay tumanda na. Siguro walang may gusto sa akin. Malungkot niyang naisip habang nililisan ang ampunang matagal na niyang tinuring na tahanan. Sa kabutihang palad, mabilis namang nakahanap ng trabaho si Faye. Dahil sa kanyang kasimplihan at pagiging palakaibigan, natanggap siya bilang tagalinis sa isang trading company na kasalukuyang naghahanap ng empleyado. Masaya si Faye sa kanyang trabaho kahit na hindi ito madali. Kampante siya sa mundo ng map, basahan at iba pang mga panlinis. Bahagi nito ay dahil sa kanyang pagmamahal sa kalinisan, isang ugali na itinuro ng mga tagapag-alaga sa ampunan mula pa sa pagkabata. Ang direktor ng kumpanya ay isang lalaking nagngangalang Alfred. Bilang isang batikan at malawak mag-isip na pinuno, pinahalagahan niya ang kanyang mga empleyado at palaging mabait sa kanila. Mula nang unang magkita sila, nakaramdam si Faye ng matinding respeto para sa matalino at makatwirang lalaking ito na may malungkot na kulay kaping mga mata. Siyempre, bihira lang silang magtagpo dahil karamihan ng oras ay ginugugol ni Alfred sa paglalakbay para sa iba't ibang negosyo, palaging abala sa pagkuha ng mga bagong kasunduan para sa kumpanya. Kapag wala ang direktor, ang deputy director ang namamahala at kabaliktaran siya ng kanyang boss. Si George ay mahilig manita ng mga empleyado at palaging nakakahanap ng problema kahit wala naman talaga. Nang mabilis maunawaan ni Faye kung anong klaseng tao si George, ginawa niya ang lahat upang iwasan ito. Ang masungit na pinuno ay kumikilos na parang siya ang sentro ng mundo. Ngunit nang umagang yon, tila hindi pumabor ang tadhana kay Faye. Dahil sa malakas na ulan, kailangan paulit-ulit na punasan ang sahig sa labi upang maiwasan ang pagdulas ng mga tao. Aalis na sana si Faye para palitan ang tubig sa timba nang biglang bumukas ang pinto at lumitaw si George sa labi. Napatingin ang lalaki sa kanyang mga paa at agad lumabas sa kanyang mukha ang matinding pagkadismaya. Bakit ang dumi ng labi? Hindi mo ba kayang punasan yan ng isa sa mga basahan mo? Tanong nito ng may mataas na boses. Pasensya na po sir, lilinisin ko po agad. Sagot niya, nagmamadaling kumilos upang maiwasan ang alitan. Ngunit hindi na mapipigilan si George. Masama ang kanyang mood at kailangan niyang may mapagbuntunan ng galit. Sa kasamang palad, ang kawawang tagalinis ang napili niyang pagbalingan. Dahil sa sobrang pagkahulog sa kanyang emosyon, hindi man lang napansin ni George na lumampas na siya sa linya hanggang sa napaiyak na niya ang kawawang tagalinis. Samantala, desperadong sinubukan ni Faye na pakalmahin ang sitwasyon
at pigilan ang paglala ng alitan. Ngunit bago pa lumala ang lahat, isang mahina ngunit matatag na tinig ang pumailan lang mula sa likuran ni George. George, anong nangyayari rito? Bakit mo hinahayaan tratuhin ng ganito ang mga tauhan mo? Napalingon si George at bumungad sa kanya si Alfred. Nakatayo mismo sa harapan niya. Mukhang mas napaaga ang pagbabalik ng direktor mula sa kanyang business trip kaysa sa inaasahan. Pasensya na sir. Gusto ko lang siguraduhin na maayos ang lahat. Pero itong tagalinis, Sinubukang magpaliwanag ni George, ngunit naputol siya sa kalagitnaan ng kanyang pangungusap. wag na wag mong pagsasalitaan si Faye ng ganyan. Isa siyang empleyado ng kumpanyang ito tulad mo. Matapos sabihin yon, dumiretso ang direktor sa kanyang opisina. Iniwan si George na tahimik at hindi makasagot. Sa sandaling yon, nag-ipon ng lakas ng loob si Faye at mahina ngunit taos-pusong sinabi, "Maraming salamat po, sir. Talagang pinahalagahan ko po ang pagtatanggol niyo sa akin." Tinitigan siya ng direktor at bahagyang ngumiti. Paalis na sana si Alfred nang bigla niyang mapansin ang isang kakaibang kumikislap sa leeg ng babae. Biglang sumikip ang dibdib ng direktor at ang mga mata niya ay napuno ng luha. May isang maliit na pendant na hugi-susi, yari sa pilak, na nakasabit sa leeg ni Faye. Para itong isang bagay na mula sa isang kwentong pambata. Tila lumabas ito mula sa ilalim ng kanyang uniforme at kumikislap sa liwanag ng mga fluorescent na ilaw. Lumapit si Alfred at masusing tiningnan ang pendant. Nang makita niyang pareho ito ng pendant na matagal na niyang hinahanap, nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. "May problema po ba, sir?" Tanong ni Faye nang makita ang biglaang pagbabago sa itsura ng direktor. Napalayo si Alfred sa babae, naging maputla at nagsimulang tumulo ang mga pawis. Pasensya na. Pero saan mo nakuha ang pendant na yan? Tanong nito, nanginginig sa bawat salita. Maliwanag na nakahinga si Faye at sumagot, "Hindi ko po alam, sir. Nasa akin na po ito simula pagkabata ko. Sabi po ng mga tagapag-alaga sa ampunan, ito ang suot ko nung makita nila ako sa estasyon ng tren." Mas lalong namutla si Alfred at umatras ng isang hakbang. Hindi. Imposibleng mangyari yon. Bulong ni Alfred sa sarili. Parang napako ang lalaki sa lugar. Ngunit mabilis ang takbo ng kanyang isipan. Dinala siya pabalik sa nakaraan. Lumaki si Alfred na napapaligiran ng pagmamahal at pag-aalaga ng kanyang mga magulang. Mahusay siya sa paaralan. At noong siya ay magtapos, mayroon siyang lahat ng pagkakataon upang magpatuloy ng pag-aaral sa isa sa mga pinakatanyag na universidad. Si Alfred ay laging magaling sa math at agham, kaya't pangarap niyang makakuha ng degree sa economics at maging isang negosyante. Nang matanggap siya sa universidad na kanyang pinili, ang masigasig na binatang ito ay naging tunay na bituin ng kanyang taon sa loob lamang ng ilang buwan. Lumipas ang panahon, madali para kay Alfred ang pag-aaral na nagbigay daan para makasali siya sa sport sa universidad nang hindi naapektuhan ang kanyang mga grado. Dito niya nakilala ang magandang dalaga na si Hannah, nakasapi ng cheerleading squad. Ang relasyon ni Hannah at Alfred ay mabilis na umusbong na para bang hindi nila namamalayan na sila'y nahulog ng buo sa isang malalim na agos ng pag-ibig. Habang patuloy silang naglalaan ng mas maraming oras na magkasama, napagtanto ng dalawa na hindi na nila kayang mabuhay nang wala ang isa't isa. Makalipas ang 6 na buwan mula nang sila'y magkakilala, nagpakasal sina Hannah at Alfred. Ngunit hindi ito dahil sa sariling kagustuhan, kundi dahil sa pangangailangan. Kinailangan nilang madaliin ang kasal dahil buntis na si Hannah, isang bagay na nagpasaya sa kanya ng labis. Animoy siya na ang pinakamasayang babae sa mundo. Dahil natapos na ni Alfred ang kanyang degree sa ekonomiya noong panahon na yon, hindi siya nahirapang makahanap ng trabaho. Ang tanging hadlang sa kanilang kasiyahan bilang bagong mag-asawa ay ang matinding morning sickness at pagkahilo ni Hannah sa buong pagbubuntis niya. Gayunpaman, naging halos walang sakit ang kanyang panganganak, taliwas sa pangamba ng doktor. Ligtas niyang isinilang ang isang maganda at malusog na sanggol na babae. Ang ganda-ganda niya! May nunal siya sa itaas ng kanyang labi. Magandang palatandaan yan.
magiging masaya ang buhay niya. Bulong ng mga nurse sa isa't isa. Pinangalanan ng mag-asawa ang kanilang anak na Faye bilang alaala sa yumaon lola ni Hana. Mula pa sa kanyang unang mga araw, si Faye ay isang mahinahon at masunuring sanggol. Bihira siyang magbigay ng sakit ng ulo sa kanyang mga magulang at madalas pang natutulog ng mahimbing sa buong magdamag. Sa unang kaarawan ng kanyang anak, binigyan siya ni Alfred ng isang kakaibang regalo, isang pilak na pendant na hugis susi. Ito ang susi ng puso ko, mahal kong anak. Sabi ng batang ama, habang may matamis na ngiti, sabay isinabit ang kwintas sa leeg ng kanyang munting prinsesa. Sa sandaling yon, naniniwala ang mag-asawa na magiging puno ng kaligayahan ang kanilang buhay at walang makakasira nito. Ngunit nagbago ang lahat. Isang mainit na araw ng Hunyo, nang magpasya si Alfred na isama ang 3 gulang niyang anak patungo sa ibang lungsod. Pinili niyang sumakay ng tren upang maging mas komportable ang biyahe para sa kanyang munting prinsesa. Buong paglalakbay, nanatiling nakadikit si Faye sa bintana. Pinagmamasdan ang magandang tanawin ng walang katapusang kapatagan. Noong araw na yon, nagkasakit si Hana, kaya't hindi nakasama sa paglalakbay ng kanyang asawa at anak. Kung nalaman lang niya kung anong mangyayari sa hinaharap, tiyak na labis niyang pagsisisihan ang kanyang desisyon. Ngunit wala nang balikan pa. Sa kalagitnaan ng kanilang biyahe, may 3 kahina-hinalang lalaki ang sumakay sa tren mula sa isang istasyon. Hindi sila mga ordinaryong pasahero. Naghahanap sila ng mananakawan upang ipagpatuloy ang kanilang malayang pamumuhay sa maling paraan. Dahil maayos ang pananamit ni Alfred at mukhang mayaman, agad siyang napansin ng 3 magnanakaw. Sa kasamaang palad, wala silang pakialam na kasama niya ang kanyang 3 taong gulang na anak. Naghintay sila ng tamang pagkakataon at nang umalis si Alfred sa kanyang upuan, sinundan siya ng 3 lalaki at agad siyang tinambangan. Maaaring na ipagtanggol ni Alfred ang sarili kung hindi lang sila mas marami. Ngunit labis ang 3 lalaki para labanan niya ng sabay-sabay. Samantala, si Faye ay payapang nakaupo sa loob ng tren. Walang kamalay-malay na ang kanyang ama ay ninanakawan, binubugbog, at ang mas masaklap ay itinulak pa ito palabas ng tren. Pagdating sa lungsod, sakalang napansin ng mga tauhan ng istasyon at ng ibang pasahero na nawawala ang ama ng bata. Sa isang iglap, ang munting si Faye ay naiwan mag-isa sa mataong istasyon sa malawak na lungsod. Ang kawawang bata ay takot na takot at hindi alam kung anong gagawin. Sa isang punto, isang gusgusing babae ang lumapit kay Faye at sinubukang kumbinsihin siyang sumama. Ngunit sa kabutihang palad, may mga pulis na malapit sa lugar. Napansin ng isa sa opisyal na maayos ang pananamit ng bata at hindi bagay na kasama ng isang palaboy. Dahil dito, dinala si Faye sa himpilan ng pulis at kalaunan ay ipinasa sa ampunan. Samantala, hindi na alam na sa mga sandaling yon, ang kanyang ama ay nasa ICU, nakikipaglaban para sa kanyang buhay matapos magtamo ng matinding pinsala sa ulo. Ang pinakamasaklap, walang sinuman ang makapagpaliwanag kung ano talaga ang nangyari. Inabot ng 3 araw bago natagpuan ni Hana ang kanyang asawa sa ospital. Gayunpaman, nakoma si Alfred at hindi niya kayang ipaliwanag kung ano ang nangyari sa kanya. Samantala, higit na nababahala si Hana sa pagkawala ng kanilang anak. Tila naglaho si Faye na parang bula at sa kabila ng pagsisikap ng mga pulis, wala silang natagpuang anumang bakas na maaaring makatulong sa paghahanap sa kanya. Sa isa sa mga ampunan na natili si Faye. Ngunit dahil sa napakabata pa niya, hindi niya maibigay ang anumang makabuluhang impormasyon tungkol sa kanyang pamilya. Ang tanging alam niya ay ang kanyang pangalan. Kaya't nagsimula siyang tawagin ng mga tagapag-alaga sa ampunan bilang Faye. Makalipas ang 6 na buwan, nagising si Alfred mula sa koma. At sa wakas, ay naikwento kung anong nangyari sa kanya. Ngunit sa puntong yon, matagal nang nahuli ang mga hold-upper. Subalit kahit sila, ay hindi makapagbigay ng anumang impormasyon tungkol sa pagkawala ni Faye. Lumipas ang panahon, tuluyang gumaling si Alfred mula sa kanyang mga sugat. Ngunit,
hindi pa rin niya matagpuan ang kanyang anak. Samantala, dahil sa kanyang mga problema sa kalusugan, hindi na muling nagkaanak si Hana, na lalo pang nagpalalim sa kanyang hinanakit at kalungkutan. Labis siyang nagdalamhati sa pagkawala ng kanilang kaisa-isang anak. Sa simula, ginawa ng mag-asawa ang lahat ng kanilang makakaya upang mahanap si Faye. Ngunit sa paglipas ng panahon, napilitan silang tanggapin ang kanilang kapalaran at subukang ipagpatuloy ang kanilang buhay. Ibinuhos nila ang kanilang lakas sa pagpapalago ng kanilang negosyo. Dahil dito, pagsapit ng edad na 48, mayroon na silang sariling kumpanya na nagbibigay sa kanila ng matatag na kita. Ngunit sa isang iglap, muling nagbalik sa isipan ni Alfred ang lahat ng pinagdaanan niya sa buhay. Nakatayo siya roon, nakatingin sa isang janitress, at sa kanyang leeg, nakita niya ang pendant na minsan niyang ibinigay sa kanyang anak. Diyos ko! At ang pangalan rin niya ay Faye. At may nunal siya sa itaas ng kanyang mga labi. Bakit hindi ko ito napansin noon? Bulong ng negosyante sa kanyang isip habang nanlalamig ang kanyang buong katawan sa matinding pagkabigla. Ang likas na damdamin ng isang ama ay nagsabi kay Alfred na ang dalagang nasa harapan niya ay walang iba kundi ang kanyang matagal nang nawawalang anak. Hindi siya nagdalawang isip. Hinawakan niya si Faye sa kamay at dinala ito sa kanyang opisina. Doon, ipinagtapat niya ang lahat, ang mga alaala, sakit, at pag-asang matagal niyang kinimkim sa loob ng maraming taon. Hindi sapat ang salitang nagulat upang ilarawan ang nararamdaman ni Faye. Paano kung isa lang po itong pagkakamali? Isang pagkakatulad lang. May mga ganitong pangyayari po sa buhay. Mahina niyang sabi, waring hindi makapaniwala. Ngunit ngumiti lang si Alfred at marahang umiling. Upang makuha ang tiyak na sagot, sumailalim sila sa isang DNA test. Pero kahit bago pa lumabas ang resulta, 100% nang sigurado si Alfred. Si Faye ang kanyang anak, ang batang nawala sa kanya. Maraming taon na ang nakalipas. Nang sinabi ni Alfred kay Hana na natagpuan na niya si Faye, hindi matitinag ang kaligayahan ng kanyang asawa. Ang matagal nang hinihintay na muling pagkikita ng ina at anak ay naging napaka-emosyonal. Hindi mo sila kayang pagmasdan nang hindi naluluha. Ngayon, bumalik na si Faye sa kanilang pamilya. Si Alfred bilang ama ay tiyak na gagawin ang lahat upang matiyak na hindi na muling mangyayari sa kanyang anak ang anumang masama at na lagi itong magkakaroon ng lahat ng bagay na kailangan niya. Tanging ang pamilya at ang pinakamalalapit na kaibigan lamang ang makakatulong at susuporta sa isang tao sa mga pinakamahirap na sandali ng buhay. Makalipas ang 1 linggo, tinanggal ni Alfred ang kanyang deputy director at itinalaga si Faye sa posisyong ito. Agad niyang napansin na ang kanyang anak ay may parehong pag-iisip tulad niya. Matalino, determinado, at may likas na talento sa negosyo. Mabilis na natuto si Faye at agad na nakaangkop sa kanyang bagong tungkulin. Habang pinagmamasdan siya, nakasisiguro ang mga empleyado na nasa mabuting mga kamay ang kanilang kumpanya. Masaya rin silang napalitan si George na matagal na nilang inirereklamo. Samantala, sa wakas ay natamasa na ni Faye ang tunay na kaligayahan. Sa bawat sandaling malaya siya mula sa trabaho, inilalaan niya ang kanyang oras sa piling ng kanyang mga magulang. Mga taong dati ay napapanaginipan lang niya, ngunit ngayon ay tunay ng bahagi ng kanyang buhay.